Stages of change model. So ito, applicable to sa lahat ng tao, lalo na sa organization. O sa individual na lang, focus tayo sa individual. So pag sinabi mong stages of change model, pre-contemplation. Ibig sabihin ng pre-contemplation, bakit kailangan may mabago? Lalo na kapag nakasanayan natin. Di ba? Pinaka the best example dyan, may namatay tayong kamag-anak na sobrang close o sobrang mahal natin. Ganyan. Pre-contemplation. Bakit kailangan niya pang mawala sa mundo? Yun yung denial. And then, number 2, yung contemplation, aware ka na wala na yung mahal mo sa buhay na yun. So, kailangan mag-move on ka without that person. Example. Then, yung 3, preparation, ibig sabihin, pag alam mo nang kailangan mo mag-move on, ano yung mga gagawin mo para ka mag-move on? Diba? Preparation. And then yung action, nakikita na yung ginagawa mo, nag-move on ka na, bumabalik ka na sa dati, or meron ka ng bagong skill, yung upskilled a lot, yung upscaling na tinatawag, ganyan. And then, yung maintenance, na maintain mo yung yung nabago na yun. Na maintain mo yung change good behavior mo. So, ano yun it goes both ways kasi minsan ang na-maintain yung masamang habit o yung masamang ugali. Hindi na-maintain yung mabuting habit o yung magandang ugali. So, yun. Kailangan i-maintain natin kung ano yung maganda. So, yun. Yun yung stages of change model. Psychology yan, lalo na sa mga tao. Sa management, kasama rin yan. Stages of maging habit, di ba? So, yun lang po.